Paulo Duterte, tinanggihan ang imbitasyon ng ICI. Guilty yan. Ayon po sa balita, sa kauna-unahang pagkakataon, may opisyal na tumanggi sa imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure para sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control projects, si Congressman Paulo Duterte. Mahalaga ang pagdalo ng lahat ng iniimbitahan upang malinawan ang mga issue, kaya't malaking katanungan ang pag-decline ni Duterte. Marami ang nagsasabing kung wala namang itinatago, bakit hindi niya harapin ang imbestigasyon? Actually, hindi lang marami. Lahat po tayo. Kay anong partido kayo, kay anong kulay ninyo. Lagi po natin tinatanong, kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong harapin? Sa bagay, hindi na po tayo magtataka. Ganyan naman sila eh. Matatapang lang silang magsalita, pero sa actual, bumabahag po ang kanilang buntot. So kung hindi nabahag ang buntot, dinaga ang dibdib. Balita po sa Politico, bakit biglang dinaga? Tino chides Pulong Duterte for refusing to face ICC probe. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino criticized Davao City Representative Paulo Duterte for refusing to attend the Independent Commission for Infrastructure's investigation into the flood control controversy. Tanong ni Tino, bakit biglang dinaga si Pulong? Anyari sa I welcome the investigation at wala tayong tinatago, wala tayong kinatatakutan. Wala ka lang palang sisiputan. Malakas ang loob niyang pumustura na walang anomalya sa kanyang distrito, pero ngayon inaanyayahan siya sa aktwal na investigasyon, nagtatago siya sa wala sa lugar na pribilehyo bilang kongresista. He was not summoned. Dagdag pa ni Tino, hindi sasapat ang mga general denial. Humarap siya at sumagot sa mga tanong hinggil sa naging paggastos ng pondo ng bayan sa kanyang distrito. Hindi ba? Ano na nangyari dun sa 51 billion ha, Pulong? Ngayon ito ang pagkakataon mong magpaliwanag, bigla kang uurong? Ang nakakatawa kasi nito, may binitawang salita itong si Pulong Duterte. Sabi niya, una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago. Wala tayong tinatakbuhan at wala tayong kinatatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcome. Sinabi niya po ito December 3. So kahapon lang yun. Pero ngayon, December 4, ito na ang kuda ni Pulong Duterte. I regret that I cannot accept your invitation to appear. ICI appears without power or jurisdiction over me. Tapang-tapangan lang talaga si Pulong Duterte. Nung isang araw lang sinabi mo, I welcome the investigation. Wala kayong tinatago, wala kayong tinatakbuhan, at wala kayong kinatatakutan. Anong ibig sabihin nitong pag-urong mo? Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Hanggat hindi ka umaattend doon at nagpapaliwanag, meron kayong tinatago. Meron kayong tinatakbuhan at meron kayong kinatatakutan. Then sa'yo nang galing yan eh. Sabi mo, wala kayong tinatago, walang tinatakbuhan, walang kinatatakutan. Pero ngayon, nakailangan ka magpaliwanag sa ICI? Bahag na ang buntot? Sabi pa ni Pulong Duterte, to use me and my sister is to divert the truth. Sabi kasi ni Pulong, the ICI appears without power nor jurisdiction over me. To use me and my sister VP Sara to divert the truth is highly unacceptable and deplorable. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has declined an invitation from the Independent Commission for Infrastructure to appear in its probe into the city's flood control projects, saying the body has no jurisdiction over members of Congress and calling the request political harassment. Ayan na naman kasi mga Duterte.
Laging dinadahilan, political harassment, political persecution. Tumigil-tigil na kayo. Sabihin nyo, duwag lang kayo talaga. Ito nang ang pagkakataon, ipakita nyo yung tapang ninyo. O bakit ngayon? Ito na, binibigyan kayo ng chance magpaliwanag. Sasabihin nyo, welcome yung investigasyon. Tapos last minute, bigla kayo magbaback out. Tapos sasabihin mo pa, to use me and my sister to divert the truth. Teka muna, si Pulong Duterte lang ba ang inimbitahan magpaliwanag sa ICI? Wala bang ibang tumalima sa request ng ICI, sa imbitasyon ng ICI, na dumalo sa investigasyon doon? Hindi lang naman si Pulong Tapos sasabihin niya, to use me and my sister to divert the truth. Ito na nga yung pagkakataon, malaman natin katotohanan. Kasi ang tagal na yung issue ng 51 billion kay Pulong Duterte. Nasaan yung to divert the truth? Ito na nga ang pagkakataon para mailatag mo yung katotohanan na sinasabi mo, na wala kayong tinatago, na wala kayong kinatatakutan. Tapos kung magsalita ka, highly unacceptable and deplorable. Ano yung unacceptable at deplorable doon sa sinasabi mo? Unacceptable? Ang dami-dami nang tumanggap ng imbitasyon ng ICI para magpaliwanag. At ano ang deplorable? Deplorable na ngayon kasi pinagpapaliwanag ka dun sa questionabling 51 billion na flood control projects. Tatak Duterte talaga itong magkakapatid na ito. Ang lalakas ng loob, maghamon, pero kapag kailangan na yung kanilang presensya, bigla silang babahag ang buntot. So hanggat hindi po nagpapaliwanag si Pulong Duterte, lalabas po na siya ay guilty. Then ito na nga yung chance magpaliwanag ka. Hindi ka ginagamit at ng kapatid mo ng gobyerno. Dahil hindi lang ikaw ang pinapatawag sa ICI. Si Martin Romualdez nga, nagpunta na doon. Tapos, meron pang kongresista na nagpunta sa ICI ngayon. Kasabay sana ni Pulong Duterte para magpaliwanag. Sabi po dito, habang si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ay tumanggi sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI na humarap sa investigasyon sa flood control projects sa kanyang distrito, si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos naman ay kusang humarap at nagpakita ng buong kooperasyon sa komisyon. Ayon kay Kong Sandro, voluntary siyang dumating upang makatulong sa investigasyon, handang sumagot sa mga tanong at magbigay ng paglilinaw sa anumang detalye na makatutulong sa pagsusuri ng ICI. Samantalang si Pulong, sa kabila ng kanyang naunang pahayag na bukas siya sa investigasyon, ay hindi nagpakita sa komisyon na nagdulot ng puna mula sa publiko. Sabi ni Kong Sandro, I came here on a voluntary basis so I can help with the ICI in the investigation. I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that may further the investigation. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Pero siyempre, may ibang kokontra dyan tulad ni Rowena Guanzon. Bakit naman daw hindi sisipot si Sandro Marcos sa ICI? Sino ba ang gumawa ng ICI? Hindi ba ang tatay niya? So ang gustong palabasin ni Rowena Guanzon, maa-absuelto lang si Sandro Marcos sa kahit na anong anomalya. Ay anong gusto ninyo? Hihintayin yung mga Duterte ulit ang nakaupo at kapag pinatawag, saka lang kayo sisipot. Kasi Duterte na ulit ang namamahala. So alam nyo, itong mga dahilan ng mga Duterte, isama nyo na si Rowena Guanzon, napakadaling kontrahin yan Siyempre, sasabihin niya, sinong gumawa ng ICI? Hindi ba si Bongbong Marcos? O tapos magpapaliwanag dun si Sandro? Di absuelto. Kaya nga, anong gusto nyo mangyari? Hihintayin nyo na ang mga Duterte ulit ang maupo at kapag iimbestigahan nila to at pinatawag kayo, saka lang kayo sisipot. Kasi kaalyado niya na ulit yung humahawak. Ganun ba yon? Ibig sabihin niyan, wala kayong galang sa gobyerno natin. Ang gusto nyo kasing palabasin, kayo pa rin ang naghahari-harian. At kayo, ang mga Duterte, ay untouchables. Tapos na po ang panahon ng paghahari-harian ng mga Duterte. At kahit na anong sabihin ng mga attack dogs ng mga Duterte tulad ni Rowena Guanzon o nitong si Kiko Barsaga, wa-effect po yan. Ang sabihin nyo, takot kayo, duwag kayo. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa hindi pagsipot ni Pulong Duterte at ang voluntaryong pagdalo ni Sandro
sa ICI? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.